Dito na naman. Gusto ko lang kayong inisin. Punta nga tayo dito sa putragis na babae na ito. Kasi itong kupal na ito, hinahamon daw niya si tiningnan ko yung Facebook page na itong ulaga na ito. 90,000 lang yung kanyang subscriber. Rising star daw yan. Followers sa Facebook. Hindi man nag-YouTube to, hindi nga rin nagla-livestream to Parang lately lang din nagla-livestream. Tiningnan ko kasi magaling ba talaga to? Sino ba tong ulol na to? Saan ba nagtapos to? Meron ba itong MBA? May PhD ba ito? Bakit ko makapagsalita ito? Tangina, parang siya ang pinakamatalinong tao sa buong mundo na parang diring-diri siya masyado kay Inday Sara. Tiningnan ko naman yung credentials ni Inday Sara. Di naman sinasabi ni Inday Sara na magaling siya. Wala namang hinahamon si Inday Sara na nakadebate niya. Bumabati ko si Inday Sara sa mga maling ginagawa ng gobyerno. Karapatan man niya yun. And nakita man niya, may mga personal knowledge siya tungkol doon. Tiningnan ko yung kung saan si Inday Sara, saan nag-aral, saan beda law. Tapos isang take lang sa bar, nag-practice ng law. Tapos meron pa siyang isang pinasa na exam or accreditation or kung ano man tawag doon na pwede siyang maging huwes, judges. Hindi lahat ng abogado pwede maging judge. So pwede si Inday Sara, pumasa siya sa exam kung saan pwede siyang maging huwes. Ganun siya kagaling. Successful man siya sa Davao. Napakaganda ng Davao, ang ganda ng mga nagawa niya sa Davao sa ilang panahon lang na naging mayor siya ng Davao. Nirerespeto naman siya sa kanyang probinsya. Tapos hindi naman siya marangyama mamuhay, wala naman siyang mga ninakaw. Actually, for the first time, isang gobyerno sa buong Pilipinas, zero debt nung iniwanan niya. Walang utang. Napakaraming mga proyektong nagawa niya. Tapos, merong isang taga Mindanao na putang ina nito mukhang duwende. Parang tiga Encantadia. Tang ina nito, anak yata ni Prinsipe ng Kahilingan itong ulol na ito. Kay Jinky Oda. Pag nag-asawa si Prinsipe ng Kahilingan, yung sa Okay Ka Perico, yung malaki tenga. At saka si Ay de las Alas, ito lalabas. Mahaba-baba, ang laki ng tenga. Sabi ko nga sa inyo, putang ina tong tao na to, ang yabang-yabang nito, hindi nga niya mapaganda itsura niya. Yang itsura mo, madam, sa totoo lang, sabi ko nga sa iyo, kung dapat magreklamo ka sa Diyos, gawin mo na ngayon. Gawin mo na ngayon. Imagine mo, ang daming tao sa buong mundo, ikaw ang nilagyan niya ng ganyang mukha. Ang haba na ng baba mo, ang laki pa ng tenga mo. Pag humangin ng malakas, putang ina, pwede kang gawing saranggola. Sasapuhin ng tenga mo lahat ng mga ng hangin. Puta, sa laki ng tenga mo, lahat ng chismis, sagap mo. At saka yung baba mo, putya, mag-ingat ka, dapat ilagay ito sa Department of Agriculture. Pwedeng gawing piko yung pambungkal ng lupa, yung yung baba nito. Tangina, konti na lang. Magseselos na yung sandok sa'yo magseselos yung sandok sa'yo. Bakit? Anak ng tinapay. Yung sandok sa bahay, baka hindi na nagagamit. Baka yung baba mo na lang yung ginagamit nyo. Selos na yung sandok nyo. Walang hiya. Ang kapal ng pagmumukha nito. Puro bukbuk pa yung mukha. Ang kapal ng makeup. Yan nga yung sinasabi ko sa dami ng medical procedure, sa dami ng beauty products, meron ang mundo, kailangan wala ng pangit. Pero sa dami ng beauty products, medical procedure, botox, kung ano-anong nilalagay sa mukha para gumanda, pangit pa rin to. Ibig sabihin, wala nang science. Wala nang beauty product makakapagpaganda rito. Kaya nag-iingay na lang to dahil miserable buhay nito. Tangina, ganito ang mukha mo. Araw-araw makikita mo sa salamin, ganyan ang mukha mo. Talagang mabibwisit ka. Lahat ng tao sa paligid mo, magagalit ka. Ang yabang-yabang nitong hayop na ito, hindi na kasalanan ng Diyos kung pangit ka. Hindi na rin kasalanan ng beauty products kung pangit ka. Kausapin mo yung mga magulang mo. Si Prinsipe ng Kahilingan at saka si Ay, kausapin mo, anong ginawa nila? Anong mga posisyon ang ginawa nila? Ba't ganyan ang lumabas na mukha mo? Buwisit ka? Tanginang yabang-yabang. Nagtapos ka ba sa Oxford? Nagtapos ka ba sa Stanford? Nagtapos ka pa sa Harvard? Ahamunin mo ang Vice President ng Pilipinas, binoto ng 32 million. Putangin na mo, 90,000 nga lang yung follower mo sa Facebook. Facebook na yan, ang bilis-bilis lumaki ng follower dyan. 90,000, kalahati nun, troll pa. Tapos hinahamon ka ng debate nila Tio Moreno at saka nung kung sino-sino hinahamon ka ng debate, di ba? Bakit ayaw mo? Tapos ngayon hinahamon mo ng debate si Inday Sara, sino ka ba para pag-aksayan niya ng panahon?
Ha? Ano ba ambag mo sa bayan? Ni wala ka nga ambag sa boto niya, hamunin mo siya ng ng debate. Sabi ko nga ako, inahamon ko si Bongbong kahit hindi ko siya ibinoto, inahamon ko siya ng drug test. Noon pa naman, inahamon na namin ng drug test yan. Consistent kami. Pero ikaw, putang ina ka, wala ka namang, hindi ka namang kilala. Sabi ko nga, kahit uminom ka ng lason at magbigti at the same time, pag nakita ka, sino yung tanga na yan? Baka hindi ka nila kilala eh. Tapos kung umasta ka dyan, akala mo kung sino ka? O, tingnan nga natin itong mga pinagsasasabi nitong ulol na to. Bakit pinasisikat na naman ng mga dilawan to? Go on debates and campus journalism. So doon ako na-shape. Nandito sa Mindanao nag-grad. Hindi ka nga pumasa sa mga university sa Maynila eh. Putya, nandiyan ka sa Mindanao, diyan ka nag-aral, kung maka-arte ka. Believe naman ako, magagaling naman talaga mag-English yung mga Bisaya. No doubt about it. Pero anybody can actually learn English. Oo, pero yung yabang, sa bagay, kung ganito mukha mo, humble ka pa. Pero binigyan ka na ng Diyos ng leksyon sa buhay. Ganyan na nga ginawa, binigay na pagmumukha mong yabang-yabang mo pa. Dapat pag ganyan ang mukha mo, mabait ka na. Ganyan ang mukha mo, masama pa ugali mo. Double whammy na yan, ma'am. I thought you were British because when I was listening. Diba? Puta, inaano siya, inuulol siya, inuurot siya ng mga dating spokesperson to si Lasierda. Tapos ito naman yung isa na rin na to, nakalimutan ko lang pangalan, magaling din yan. Puta, kayo mo binigyan sila ng i-interviewin, walang kwentang tao. Ganyan pa mukha. Putang ina, tinan mo mukhang pipin Jis. Alam mo yung Jis, yung aluminum na Jis, putang ina, pag pinukpok mo yon ng martilyo, pinalapad mo, ganyan ang mukha. Ay, ganyan ang i-interview mo, mabibisit ka, tinan mo inaasar siya, parang British accent ka. Tinan mo gagawin. Putang ina to, malakas ang tama nito, baliw to. Tinan mo sagot. To you speak with a British accent, and I thought, Kinilig si tanga. Ina niya, no? Konti na lang, yung mga ngipin niya, lalayas na sa katawan niya eh. Litaw na litaw yung ipin, tuwan-tuwa siya. Putay, salamat. Diyos ko po, Harry Potter, putang ina, nakakapanood ko sa'yo. Nagkaroon din ng resulta. Sumikat din ako. Ginagaya-gaya ko lang yung mga magical word mo na scrotum malignosum. Ang ina niyan. Kita mo, napansin na. It seems to us that you have a British accent. Where did you get it from? Saan mo nakuha yung yung pagiging Briton mo? Utang ina. Ito, hindi pa to nakakalabas sa Pilipinas. Hindi pa to nakarating sa London. Palagay ko hindi pa to nakakapunta ng Amerika. Parang si Jam Magno rin, islang-islang ganon, pero putang ina, kahit minsan di pa nakapunta sa Amerika. Magulat kayo. Pag yan si Jam Magno tsaka ito nakapunta ng Amerika, tangin na baka mas magaling pa sila mag-English at umaksent sa mga Amerikano. Ganyan yung mga Pilipino, very adaptable. Tingnan mo, may British accent daw siya. Kinilig siya. Sige, bakit? Ano sagot niya? I know one of your parents was British. No. Tinanong siya, British ba yung mo? British ba yung parents mo? Oo, British Bulldog. Siyempre. Alam mo, pag ako tinanong na ganyan, boss, para kang egoy, medyo maitim ka. Para kang egoy. Tsaka pag nag-English ka, para kang rapper. Kahit hindi naman. Siyempre, sasabihin ko, hindi po. Ano lang yan? Arte-arte ko lang yan. Siyempre, putang ina, mahirap ang buhay namin. Para magmukha akong mayaman, mag-aaral ako mag-Ingles. Para pag phone pal ako sa telepono, siyempre telepono, phone pal nga. Pag nakipag-phone pal akong ganyan, lang ako, hey, how are you doing? What up, man, nigga? Kaya ganun ka, mukha kang ego. Siyempre, may features ako, medyo madilim, makulimlim ang balat ko, So, samahan ko ng konti. Para lang, di ba? Come on, hello, how are you? Ganon. Tsaka na, ako din, yung bata ako, ganon, English din ako sa telephone. Hi. Kung kunyari wrong number ka, pero syempre, maganda ang boses mo. So magiging interesado sa iyo yung kaparty line mo. Magmi-meet up kayo ngayon. Puta, pagtingin niya, tangina, hindi ka egoy, ito, masaklap. Mukha akong egoy, di ba? Maitim. Uy, parang mulato to, egoy, Pucha, paghubad, Pinoy. Walang hiya ka talaga, Boss Dada. Ikaw talaga, censored ka na naman. Tingnan mo, ano sagot niya? So how did you acquire your... No. Di ba? Now, tanginan niya, sinabihan lang siya na para kang Briton. Ang sagot niya, now. Inang to, baliw to, boss. Mga bossing, tapos na laban. Abnormal to, legit. English accent siya. Biniro lang siya. Sarcasm yun,
Bobo to. Hindi nakakaintindi ng sarcasm. Sarcasm yun ha. You're British. You have a British accent. Is your mom or your dad is British? No. Putang ina dito para si ano. Sino yun? Yung nakakulong ngayon na si Diskaya. Putang ina si Diskaya. Pil na pil. Puti si Diskaya nakarating na sa British. Nakarating na dyan sa London, sa UK. Ito hindi pa eh. Tangina ito matindi. Yung ate niya nasa UK. Putang ina yung ate niya hindi naman ganyan mag-English. Siya na hindi pa nakakarating sa UK, puta, may British accent siya. Gago din eh. O, tinan niyo ha. Did you acquire your British accent? Kasi when I was a kid, lagi akong nakikinig sa cassette tapes ng papa. Kasi, puta kulang pa yung English niya kasi wala panti ha. Ganyan yung mga islang eh. Parang mountain, di ba sa atin? Mountain. Sa mga, ang mga Amerikano, mountain. Sa atin, internet. Sa mga Ilocano, internet. Ano yan? Walang T sa kanila. Which is siyempre, kana. Tayo na yung mukha niya. Kita mo yung mata niya. Tayo na, tantalizing. Nakamulagat na yan. Tayo na parang parang medyo half Korean ka din. Sige, anong sasabihin niya? Ako, and back then I did not know that it was British. I was just imitating I did not know that I was British. Tayo ina dyan. Luka-luka to. it. Oh, okay. Pero yung ate ko din, nasa UK, so we talk. Question. We talk. Tingnan to. Abnormal ang puta. Inan yung mga dilawang kayo ha. Tigil nyo na yung mga ganyang pinaggagawa nyo ha. Anak ng tinapay kayo ha. We can talk. Pinanindigan niya eh. Hindi niya nagigets. Hindi niya na feel na tinatarantado siya ng mga nag-i-interview sa kanya. Oh, British ka. Para kang British. Sabi ko nga sa inyo, sila Sherda, napakatalino na tao niyan. Kahit dilawan yan, sila Sherda, matalino yan. Articulate yan. Aral yan. Pero pag nakita mo sila, when they interview, when they speak English, straight lang. Normal lang. Hindi na nila nilalagyan ng accent. Yung mga naglalagay ng accent sa mga English nila, butangin na yan, may mga tama sa utak yan. Yan yung mga wannabe kung tawagin. Oo, mga wannabe na mga tao. Yan yung mga feeling talaga nila, nakakaangat-angat sila sa lahat dahil may accent sila, dahil fluent sila. Tapos tinan mo ito lang, ganito ang kalidad ng utak nito ni hindi niya ma-distinguish yung sarcasm. Gusto niyang maipagdebate kay Inday Sara. Gago. Ano pa? Regularly. Ano yung cassette tape? Cassette tape. Nagpapakunyaring Gen Z. Di ba? Inaasar na siya nung mga sa kanya, nag-i-interview eh. Kasi ang sabi niya, I'm just listening to my dad's cassette tape. I'm just listening to... Puta, anong cassette tape yan? Ang British yung accent. O, pag ang isang British kumanta ng English na kanta, ano yan eh, diretso pa rin yung English nila. Hindi naman sila ganyang kumanta. Hindi naman sila British accent pag kumanta. Tingnan mo ang Beatles pag Hey Jude, don't make it bad. Di ba? May kita kang British na accent doon? Wala, it's straight English yan. Hindi pwedeng magbi-British accent ka sa isang kanta. Si Craig David, pag kumanta yan ng niya, Briton yun. Pero pag kumanta yun, straight ng English. Sinong gago ang British accent na singer? Wala. Tanginan to. Joke time to. Manloloko tong babae na to. Mambubudol to. Puta, pangit na sinungaling pa. Akala mo maiisahan mo tong dalawang nag-i-interview. Akala mo tuwan-tuwa sila sa'yo. Gago, inis na inis sa'yo mga yan. Tanginan nito. Loka-loka ka. Hello sa mga batang 90s. Batang 90s. Gago. Batang 80s pa nga ako eh. Wala akong si Ed Sheeran. Briton si Ed Sheeran. Tingnan mo pag kumanta si Ed Sheeran. Nanay nga eh. Di ba ganun siya kumanta? Diretso yung English niya. Neutral. Walang accent. Yung sakto lang. Walang makakaintindi ng kanta na may British accent. Si Paul McCartney. Ano yan? Briton yan. From Liverpool yan. England. Pag kumanta man siya, hindi naman British accent. Neutral English siya. Topak to, boy. Pare. Wala na to. X na to. Putang ina. Dito pa lang. Pinaglaruan siya. Hindi niya nagigets eh. Ano explain yun? Di ba? Just kidding. Yeah, cassette tape. Just kidding. Tinarantado siya rito, mga boss. Tangina, pero nag-enjoy siya. Hindi niya nagets na inuulol siya. Gusto mo makipagdebate? Tanga-tanga ka? Hindi ka nga makakuha ng simple sarcasm. Tuwan-tuwa ka? Kasi naman bilyonaryo, sila Sherda yan.
Tapos papa-interview nyo, walang kwentang tao. Ay na, paglalaruan talaga nila yan. Tanga pa, gullible pa. O, tsaka na, ito na yung rising star ninyo. Kung ako yan, aasarin ko rin sila eh. Hindi nyo inabutan yun, sir, kasi matanda na kayo eh. Vinyl na yung ano nyo, yung pinakikinggan ninyo. Oo, hindi kayo nakikinig ng kaset. 'Di ba? Kupalan lang. O 'di ba? Wala ito. Tapes. But I understand. Oh, go ahead. You plan to become a lawyer when you were a When kid? when I was younger, yes. Pero When I nagkaroon was younger, I plan to become a lawyer. Hindi nag-materialize kasi hindi ako pa lawyer. Hindi ako pumasa sa mga state universities, state colleges sa Metro Manila. Kaya nandito ako sa Mindanao. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa Mindanao. Hindi natin minamalit yung mga taga Mindanao, ha? Pero kaya nandito pa rin ako sa Mindanao. Kaya nga dito ako sa Mindanao University. Kaya nga nandito lang ako kasi yung utak ko, hindi naman pang University of the Philippines sa Diliman. Hindi naman pang Ateneo de Manila Katipunan. Hindi naman pang University of Asia in the Pacific diyan sa Ortigas. So yes, it was a plan. It was a plan when I was a kid. It didn't materialize because I didn't know I'll end up like this. walang change of heart after Change of heart. After kailan? change of heart. Ayaw pa actually. Kakaiba. After ako Kita mo yung mukha nila, Sher, na banas sa kanya. Inan to, markado tong babae na to, abnormal to. Bible school, quote unquote. Okay. And Oops. what happened? Kaya hindi ka nag-law dahil nag-Bible school ka. Ano daw nangyari? So did you take up Bible study? So, ganito kasi yon. So, apply na ako sa MSU College of Law, nakapasa naman. Pero may 5 years kasi na, within that time frame you can enroll. Pero that time kasi, I had the feeling na, okay, unahin ko muna itong Truth, Life, and Character Training. Okay. Sa Malabon yun eh. Kasi parang as a kid, I also had that desire na I wanna learn about the Bible more. Actually, it's not really Bible school, yung typical na Bible school. It's more on living the normal Christian life. If you don't mind me asking, what's your denomination? Wala siyang denomination eh. We just call the name of the church is based on that city. Like, if you're in this city, church in that city. Okay. Ganon siya. Akala ko sabihin niya pounds eh. Hindi naman, ginagago siya eh. Di ba? Tinatarantado na siya ng mga nag-i-interview sa kanya, hindi niya pa naiintindihan. Ang babae na to, mahina ang radar nito. Itong babae na to, kapal ng pagmumukha nito. Sabi daw niya, yung General Santos, kung saan siya taga ron, ay Davao Region. Putangin na ka. Hindi mo nga alam na yung General Santos ibang rehiyon yan. Hindi yan Davao Region, kundi ka ba naman tanga. Diyan pa lang, palpa ka na eh. So, tinan mo, hinahanapan siya ng butas sa mga sinasabi niya. Nag-Bible school siya. Nag-Bible school. Actually, hindi siya Bible school. Parang Christian Life, Catholic, ewan lang yun. Ay, nasinungaling. Tapos sabi pa sa kanya, ano ba denominasyon mo? Ano bang church mo? Wala siyang denomination. Pounds. Kaya nga sabi nito, pounds eh. Sasabi niya, akala ko sasabihin niya, pounds eh. Di ba, tinatarantado siya nitong dalawang nag-i-interview sa kanya, hindi niya pa alam. Tapos makikipagdebate ka kay Inday Sara, anong kakainin mo? Anak ng tinapay itong babae na ito. Anong pounds? Dollar pounds. Ano ka ba? What happening with you? Okay, ang ega-ega. You were you grew up in Mindanao. Yes po. So you were influenced by the politics of Mindanao. Yes. And And actually, nung Go ahead. 13 years old ako, kasi may mga organizations na nag-recruit ng mga students to understand more the tri people in Mindanao. Sorry, what's Thai people? Yung mga Muslims, Christians, Okay. and the Lumads. Right. Yes. Mindanao. So that's called So- tribe people pala in Mindanao? Yes, tribe Okay. people. You refer to them as parang technically as a group. Tribal people? Hindi, No, three tri group. people. Three. Okay. The coexistence of the Muslims, Lumads, and Christians. You initially supported President Duterte. Is that Initially true? supported. You supported or you initially? Initially, I was like giving him the benefit of the doubt. I don't know if I really supported, but I was happy nung may mga usap-usapan, pushing him to run as president. But he kept on, sabi niya, hindi daw siya tatakbo. So parang somehow,
parang natuwa ako kasi, people are pushing him to run, but he's not running. So parang, he's not ambitious. Parang gano'n, he's siya greedy. So parang, that's from Mindanao. Pero nung tumakbo na siya actually, nag-file na siya ng candidacy, I had the doubt na. Parang, akala ko ba ayaw tumakbo? parang to me, ang dating is walang palabra de honor, ganon. Pero I still, Yan ang bobo talaga eh. Initially, na-excite daw siya nung may usap-usapan, natatakbo. Oy, okay to ayaw tumakbo hindi greedy. So ngayon tumakbo na, dun daw na turn off na siya. Ay, tumakbo na. So ano yun, lahat ng tatakbo greedy, ganon. So ang bilis naman nagbago ng buti sana kung hindi, okay naman ako talaga sa kanya kay Pangulong Duterte. Maganda, okay naman yung niya. Kaya lang hindi ko lang talaga nagustuhan yung pagiging brusko niya, yung marami siyang asawa, walang respeto sa babae, minumura yung pare, yun naiintindihan ko pa eh. Pero yung medyo na turn off ako kasi akala ko ba ayaw tumakbo tas tumakbo. Walang palabra de honor. Putang ina niyan. Anong klaseng yan? Anong klaseng utak yan? Ang bilis mo naman ma-disappoint. Kutsa, taas naman ang standards mo, te. Pogi boyfriend mo. Patingin nga ng picture. Tangina, sabi ko nga sa'yo, kung ako lalaki, pinatulang kita, sigurado wala na akong future pag pumatol ako sa'yo. Pakayabang naman nito, no? I still gave him the benefit of the doubt. Did you campaign for President Duterte? No. I was for Miriam that time. I supported Oh, okay. Miriam okay. Defensor Santiago. Sorry, I just have to ask the side question, di ba? Opo. What is the Duterte brand in Davao? Ano Kasi siya? it's a given fact that they're very popular at lumilipat sa anak niya. That's not normal, But in a dynasty, yes. But what is the Duterte brand? Di ba? Ang ganda nung sinabi nung nitong ni Angkor eh. Sabi nga niya, hindi normal na yung Duterte brand lumipat doon sa anak niya in a positive way diyan sa Davao. So paano mo masasabi with yung achievement ng Davao, mga nakuha ng Davao dito sa mga Dutertes? Paano mo nasasabi na paano mo i-counter 'yon? When I was younger, kasi yung Jensan part ng Davao region eh. So, Tangina yun na. Nung bata daw siya, yung Jensan part ng Davao region. Utang ina mong babae ka. Inutil kang hayop ka. Yung Jensan part ng Davao region. Sige, ano pa? naririnig ko lang is talagang very strict. Kasi baka bobo talaga to eh. Baka yung Jensan is part ng Mindanao and Jensan relatively mas madali siyang puntahan from Jensan to Davao versus Manila to Davao. Pero yung Jensan part ng ng Davao. Walang kwentang tao to. Ano pa masasabi nito sa mga sa mga Duterte? Disiplinado. Parang he was the man or the leader na nag-encourage ng discipline among the citizens daw. But he also says a lot of things that probably you don't agree with. Yeah, pero hindi ko naman talaga kasi siya kilala before siya nag-run as okay, president okay. So what made you change your mind? When he made rape jokes. Kasi yun na yun. During the campaign or during Yan, maintindihan ko pa yan. Babae ka eh. Maintindihan ko yan. his presidency already? During the campaign. Oh, so early you changed So, your mind. yeah. So hindi tuloy-tuloy yung pagbibigay mo ng support. No. Nung nag-rape joke na siya, sabi ko, no, this is not the guy. He should not be our president. I saw yung last vlog regarding a politician who di ba? Na binanggit nga yung na-imagine ko. Yeah. You were deadly, ha? Oh. Oo, pinanood ng misis ko, sabay nakatingin sa akin. Mag-ingat ka. Anyways, gusto ko pa sanang puntahan yung iba pang mga pinagsasasabi nito. Pero umpisa pa lang, tinarantado na siya nitong dalawang host ng show eh. Well, they're giving her props, pero yung simula, ginagawa na siyang gago eh. So nakita na nila na ito, puta wala, cloud chaser to, wala to. Na maghahamon to ng debate kay Inday Sara, hindi para patunayan niya na mas magaling siya kay Inday Sara, pero cloud chaser lang ito. Binigyan lang natin ng panahon kasi nakakatawa eh. Tangina, ito ang meron sila. Ito ang mga pinopromote nila ng mga vlogger, putang ina, magaling lang mag-English pero mga tanga.